Opo. At ngayon sa chapter 22 ay ito'y patungkol sa yung unang mga tala ay patungkol po ito sa thief, pagnanakaw, no? Which is another prohibition po ito sa mga hintel, sa mga Noahites, or yung Bnei Noah, other children of Noah. At dun sa verse 1, if a man shall steal an ox or sheep and kill it or sell it, he shall restore 5 oxen for an ox and 4 sheep for a sheep. So, nagnakaw ng cattle rustler, no? Nagnakaw ng baka. Ang parusa dyan, pag ikaw ay nagnakaw ng baka or tupa, ito ay pinatay mo o di kaya bininta mo, ang parusa dyan is isang baka, limang kapalit, no? So, mabigat, hindi lang isang baka ang kapalit, 5. Okay? Pag tupa naman, isang tupa ay 4 na tupa, or yung maliliit, kambing, ang kapalit yan ay 4, no? So, kung ang isang tao ay kleptomaniac, mayroong hilig sa pagnanakaw, ay madadala siyang magnakaw kasi ang katumbasan pag nahuli ay 5. Yung isang ninakaw mong baka, ang kapalit niyan ay 5. So, sino ang magtatangkang magnakaw? So, ang batas na ito ay ibinigay ng Panginoong Shem sa mga Hudyo at sa mga hindi Hudyo para umiwas na makulong, maiwas sa kasamaan, okay? Mapaayos ang buhay, ang relationship niya una sa Diyos and then sa kanyang kapwa. Okay? So, mayroon dito sa sunod ay pagnanakaw uli, no? If a thief be found breaking up and he smited that he die, there shall no blood for him shed for him, no? Kung mayroon daw isang magnanakaw na pumasok, no, itong pagpasok na ito, sabi ni Rashi, ito ay sa loob ng bahay, hindi sa bakuran, ha, hindi sa perimeter, kundi nasa loob mismo ng bahay, pumasok siya at ang hangad niya is magnakaw, pero ang may-ari ng bahay ay napatay siya. Okay. Siya ay walang pananagutan. Ang ibig sabihin dito sa Hebrew ay eno damim, no? Ang sabi sa yung there shall no blood be shed for him. Ang Hebrew niyan ay eno damim. There is no blood. So ang ibig sabihin niyan ay yung ganong tao ay parang wala siyang dugo at ang consider sa kanya, siya ay patay. Kaya kahit siya ay patayin, hindi i-consider na murder. No? Once na siya ay pumasok sa bahay na nakasarado, okay? Pinersa niya, sinira niya yung pintuan, pinersa niya na pumasok siya, nagising yung may-ari ng bahay, anytime pwede siyang patayin doon sa loob. Kasi ang kasal ay nag-rule sila na before anyone can kill you, you must kill him. Bago ka patayin ng nagnanais na ikaw ay patayin, patayin mo na siya kasi usually ang kasal ay nag-rule na pag pumasok yan at intent ay magnakaw at siya ay namalayan, usually papatayan. Yung kanyang second crime na gagawin is to murder the owner, to kill the owner in order to evade from his liability as a thief. So ang kanyang second crime na magagawa is to murder, to kill the homeowners. Okay? So kaya nga ang kasal ay nag-rule na, o ang Torah mismo nag-rule na pwede mong patayin yung isang tao na pumasok sa iyong bahay. Una, ang dahilan, this oras ng gabi. Okay lang kung araw, bukas, at nagtawag o nagpangatok. Kung hindi na kumakatok at basta pumapasok. So that is considered as intruding to private
premises at ang Torah ay nag-rule na pwede siyang patayin. Dahil ang intention ay hindi lang magnakaw, kundi kung siya ay matuklasan, ay possible na siya ay pumatay din. Maraming ganyan eh. At kung ba, magnanako nagising yung pinapatay. No, kaya nga ganon, no? So if may bahay. so even the court of law, mo na. yung Noahide court or yung court ng mga Gentiles ay mayroong provision na yung you are free of murder liability, no? Kung ganon ang situation. Okay. So ganon po 'yan, no? So mayroong karugtong po ito at ito ay medyo siguro mahirap intindihin dun sa verse 3. Ewan ko kung maintindihan po natin 'yan. If the sun be risen upon him, there shall be blood shed for him, for he should make full restitution. If he have nothing, then he shall be sold for his theft. So ano po 'yan? Naintindihan ba natin? Mahirap na intindihin. O mahirap nga dahil kinakailangan natin yung itinuro ng mga kakamim kung paano unawain ang scripture at yan yung tinatawag na pardes. Yung kanina, simple, pasyat, no? Simple. So here, it needs conscious, no? Malalim to. Sud, no? Hidden, no? Hindi mo makita kung ano ang ibig sabihin. Okay, so sud. So ang sabi ni Rashi, we need the comments ng mga great kakamim. Si Rashi ay one among those great kakamim. At sabi ni Rashi, yung if the sun rising upon him is a metaphor. Is a metaphor. Na ang ibig sabihin, bakit hindi mo siya pwedeng patayin pag nakita mo siyang nagnakaw? O kumuha ng mga bagay na walang pahintulot sa iyo. Hindi mo siya pwedeng patayin na pwede siyang maisauli yon kung siya ay hindi napatay, o di kaya pwede siyang ipagpalit, pwede niyang bayaran ng kanyang paglilingkod kung hindi siya napatay. But he was ang kanyon, ang kabaliktaran niyan, yung pinagnakawan, mababaliktad na siya ay maakusahan ng murder for killing yung thief. Ganon. No. Bakit anong pangyayari? May binigay pong example si Rashi at ito yung ganyang example. Halimbawa, nakita mo na tatay mo kumuha ng isang bagay sa iyo na hindi nagpaalam. Papatayin mo ba? Hindi. So hindi yan ang ibig sabihin na if the sun rises upon him. So it's a metaphor. It's a metaphor na kung hindi mo naman kung siya ay kilala mo na hindi ka naman papatayin pag kuha no na hindi ka naman niya papatayin, bakit mo siya papatayin? Di ba? Alin din ba? Kakilala mo, nagkumuha ng isang bagay doon sa na hindi nagpaalam, bakit mo siya papatayin? Alam mo namang hindi kanya papatayin. Out of, ang tawag yan, necessity yung kanyang ginawa. Nagtatawag sa'yo, wala ka naman. O bigla kang dumating. So, sa tingin mo ba, papatayin mo siya dahil inabutan mo siya na kumukuha ng papaya mo? So, yan yung ibig sabihin dito, no? Sa verse to. Okay. So, maalala ko kagabi pala, no? Mayroon po tayong kausap sa social media na isang nagtatrabaho sa Middle East. At doon sa kanyang post ay sinabi niya na ang Israel ay magnanakaw ng lupain. Bibigyan natin ng konting diin yan ngayon, for the sake ng understanding natin, no, na sa ngayon ay maraming mislead dyan sa nangyayari sa
Israel o yung pagkaalam natin na Palestine. Marami pong mislead to comment against the Jews and in favor of the Palestinians or in favor of the Hamite. Hamas. Okay? Usually ay yun ang karaniwang alam natin kasi ang ating nakikita ay kung ano yung giniglamorize sa television, sa mga balita. But sabi ko sa kanya, whose land, no? Kaninong lupain ang ninakaw ng mga Israelita? Ay sabi niya sa Palestinians. Palestinian lands ang ninakaw. Sabi ko sa kanya ay, please read ng Genesis chapter 15 kung saan dyan po ay nakadelineate yung technical description ng promised land or holy land na ipinangako ng Diyos kay amang Abraham, Isaac at kay Jacob. Sinit na yung boundaries, north, south, east, and west. Kung alin niya, no? Okay? So ang kanyang boundary is south of Syria. Okay? Doon sa may Jordan ang sa south ay Egypt at tawag ito Great Sea or Mediterranean Sea ang nasa west. So yan yung technical description doon sa Genesis chapter 15 ng lupaing pinangako ng Panginoong Diyos kay amang Abraham. In fact, si amang Abraham nung mamatay si Sarah ay binilay niya yung Machpelah sa Hebron. No? Binayaran niya yon, no? Ng 400 shekels. Hindi yun libre. Bagat pwedeng sabihin ni amang Abraham, binigay na ito sa akin ng Panginoong Hashem. So hindi ko na pwedeng bayaran sa inyo ito. No? But, Father Abraham bought it with 400 shekels and the children of Heth. Binayaran. Okay? So, dumating, kasi ito yung pinag-aralan natin sa Exodus, ito na yung kaganapan, no? Ito na yung fulfillment ng pangako kaya mga Abraham, they will leave Egypt and proceed to the Holy Land, to the Promised Land, to inherit the promise of God. Yan yung buod ng ating pinapag-aralan. Now, itong isang Pilipino na nagtatrabaho sa Middle East, ay hindi ko alam kung ano siya, no? But he has a very harsh word. At ang daming nag-comment doon laban sa atin, in favor doon sa ating kababayan, na nagsabi na kung ano-anong mga negative comments sa atin, ay sinabi tayong bakakon, or siguro mga Bisaya din ito, sinungaling daw ako, bakakong dako, sabi niya, no? Ay akala niya hindi ako marunong magsibuano. Hindi ko na nasagot kasi wala na tayong load kanina. So sabi ko sa kanya ay paano nagnakaw ang mga Hudyo ng lupain ng Palestina samantalang sa panahon ni amang Abraham, sa panahon ni Isaac, sa panahon ni amang Jacob, at sa panahon nila Joshua at ng United Kingdom, sa panahon ni Haring David, Haring Solomon, walang Palestina. Walang Palestinians. And even during the divided kingdom and during the conquest, the two conquest in BCE, before the Common Era, sa panahon ng Assyrian Conquest, 721 BCE, walang Palestina. Sa panahon ng Babylonian Conquest, noong 606 BCE, walang Palestina. So, paano inagaw ng mga Hudyo yung Palestina sa mga hindi pa nag-i-exist sa panahong yon? And in fact, that land, that promised land, that holy land, the land of Canaan was promised by God Himself to Abraham, Isaac, and Jacob. Now, they are on the way going to that promised land that was promised by God to be inhabited by the Israelites, the Jews. Okay? So, hindi na sumagot, no? Ay sabi ko nga sa kanya, wala tayong hatred po sa ano pa mang religion, sa kanino pa mang tao, but we are for the truth. Kung ano ang katotohanan, we have to speak for that. Okay? Ngayon, sabi ko sa kanya ay tila yung profile, no? Kasi sinest ko siya sa Facebook,
Yung kanyang profile ay tila siya ay Islam. Sabi ko nga sa kanya, I think you are a Muslim. Wala tayong masamang hangad na makipag-away sa kanitong pamang relihiyon. We have no intention to have rage against any religion. At nang sabi ko sa kanya, hindi mo ba alam na in some verses or in some surah ng Quran, kaya ako mayroon pong Quran, ayan po. Yan ang Quran ko na binabasa ko. Baka sabihin naman nila hindi tayo nagbabasa niyan. So, mayroon pong certain surah or chapter or book sa Quran na nagsasabi, nagpapatuloy o nagsusuporta doon sa claim ng mga Hudyo, mga Israelita doon sa Promised Land. Okay? At ito yung mababasa natin doon sa Surah Al-Ma'idah, no? Doon mo umpisa sa verse 19 hanggang 21, no? O people of the scripture. Sino yung people of the scripture? Ang mga Hudyo. Sila yung mga taong binabanggit sa scripture, at itong scripture ay tinatawag sa Islam nga na Taurat, no? Itong scripture na ito, Taurat or Torah. So now has come to you our messengers, referring to Muhammad, making things clear to you after a break in the series of messengers, lest you say, there came to us no bringer of glad tidings and no warner. But now has come to you a bringer of glad tidings and warner, and Allah is able to do all things. And remember, ito kinukot nila yung situation doon sa kay Prophet Moshe. And remember when Moshe said to the people, "O my people, remember the favor of Allah to you when He made prophets among you, made you kings, and gave you what He had not given to any other among the Alamin." Alamin means mankind and jinn, no? At your time period in the past. O my people, verse 21, enter the Holy Land. No? So kinukot nila yung pagpasok sa Holy Land ng mga people of the book or people of the scriptures. Enter into the Holy Land, quote unquote, Palestine. No? Nilagyan na ng Palestine. No? Yung may titingnan, pag-aral pa natin kung kailan umikot yung Palestine. No? So which Allah has assigned to you and turn not back in flight, for then you will be returned as loser. Okay? Said o Moshe in it, this Holy Land are the people of great strength. So now ay sinabi dito ng sinabi dito ni ng Quran na yung Promised Land ay pinangako nga ni Allah sa mga people of the scriptures. At yan nga ay yung tinatawag na Torah. Okay? So sila ay mga Israelita, no? Sangayon sa Quran. At ngayon, kailan ba umexist or nag-exist ang tinatawag na Palestina or Palestine? Sino bang nakakaalam? Kailan ba nag-exist ang Palestine? Ito ang titingnan natin kasi sabi niya sa akin ay mayaman daw sa history ang Palestine. So, kailan ba nag-exist ang Palestine? During the 2nd century CE, Common Era, ang Palestine or ang Holy Land, ang Promised Land na nasa ibaba ng Syria ay tinawag ng Roman Empire ng Syria, Palestina. Why? Sa panahong yan, during the Second Revolt, sa revolt ni Bar Kokhba noong 150 CE, ay ipinangalan na ng Roman Empire ang Holy Land, ang Promised Land ng Syria, Palestina. Ipinangalan sa kalaban ng mga Israelita. Okay? So sa panahon yan, hindi lamang nila ni-ravage ang Jerusalem, ang Israel, hindi lamang nila nilugmok, pinatay ang mga tao, but pinalitan ito nila ng pangalan
to erase the memory of the Jews. In fairness sa lahat ng nakakapakinig ngayon, in fairness, that was the true story. Okay? So, kahit mag-research pa tayo, it was renamed by the Roman Empire after the destruction of Jerusalem, after the second revolt. Ngayon, pinangalanan nila as Syria Palestina in favor of the enemies of the Jews. Okay. Ang sabi, itong Palestina or Palestine was the etymology of the word Philistines during the time of Samson. Okay? Samson at Delilah, the Philistines. Kahit mag-research pa tayo, prior to the Common Era, wala nang nag-exist yung Philistines. Hindi na nag-exist yung mga Philistines. Wala nang mga Philistines sa panahong yon. Hindi na sila nag-exist. So, there is no more so-called Philistines na kalaban nila Samson, kalaban ng mga Hudyo sa panahong yon. At they were eradicated. At sa panahon ng Common Era, ay wala ng mga Philistines. Now, ang sabi nila, yung Palestine, ito na yung Philistines. Philistines is quite different people doon sa tinatawag na Palestine. Ito mga Palestinians, ang kanilang mga apelyido, pag kayo ay nagre-research niyan, sila yung mga Arabic. They are all mixed Arabic people. Mayroong mga taga Baghdad, taga Babylonian, mayroong taga Syrian, yung iba ay dito sa Middle East, sa ibang country ng Middle East. And any Jew who knows, any Jew who knew the family names of those people, ay makikita na kung ito ay mga Ishmaelin, mga angkan ni Ishmaelin, mga Arabic, or mga lahi ni Esau, yung mga Amalekites. So, alam po naman natin by history that these peoples will have will react based on the action of the Israelites doon sa Promised Land. If they will have a breach with the commandments of God, then these people will react, became the outrageous enemy of the Jews. Okay? So, yan po, Ang totoo po, ang Palestine po na sinatawag o pagkaalam natin Palestine ngayon, that is the promised land, that is the holy land that was promised by God to Abraham, Isaac, and Jacob. So there is no such thing as Palestine. So sinasabi niyo na lupain daw yan ng mga Palestino. No. Ngayon, usually, yung mga bias na tao na hindi naghalungkat ng mga kasaysayan yan ay basta lamang papabor. Alam niyo po ba na ang Palestinians ay sila yung kumakanlong, sila yung nag-aaruga sa mga Hamas. Hamas means violence or corrupt. Silang nag-aaruga dyan. Bagamat yung mga Palestinians, daily nagpupunta sila doon sa Israel, nagtatrabaho sila, binibigyan sila ng trabaho, at kung ato pa man, nagkasakit sila, mayroon sila mga social benefits doon. And then they protected the Hamas, which is the enemy of the state of Israel. At alam po ba natin na doon sa mga news nga na nire-reveal ng mga totoong mga nag-research na yung mga Hamas ay kung saan pa yung mga hospitals, ito doon sila mayroong mga tunnel. Okay. So, sa katotohanan lang po, we are not against any, we are not here to fight or to become enraged of any religion. We are here for the sake of education. Dahil usually, pag yung ating natutuhan ay base lamang doon sa mga news, and sometimes yung news ay bias, medyo mahirap pa,